ngayon ay magbubukas tayo ng rice cooker. Ito ay para sa kitchen kasi kahapon hindi ko alam na aalis sila amo. Nakalimutan kong nag-report sa kanya na yung rice cooker ng mga workers ay sira na. Ngayon, nung tinawag niya kasi ako na magbababa daw ako ng stock kasi kahapon is family day nila, nakalimutan ko naman sinabi sa kanya na may problema sa kitchen. Ngayon, kaninang umaga, akala ko papasok si amo. Hindi pala siya pumasok kasi wala siyang pasok dito kasi holiday sa amin ng 1 week. Tinanong ko tong dalawa kong alaga kung saan pumunta si mama nila, sabi hindi nila alam. Hindi ko akalain na bumili pala siya ng rice cooker ng mga workers kasi wala kami pagsasalangan. Ang pinaglulutuan namin ay yung mga kaserolang hindi pang rice talaga, kaya madaling masunog yung kanin. Ito mga kapatid ay yung binili ni amo, the same ng laki, 4.2 liters ang kanya. Ngayon titignan natin yung itsura nung nabili nilang rice cooker at ito yung pangalan niya. Ayan mga kapatid. Tingnan natin yung laman at baka merong free na ibang klase maliban lang sa part ng rice cooker. Ayan mga kapatid. Buksan na natin. Ayan. Oy, ang laki pala. Talagang malaki din pala mga kapatid. Ito yung takip niya. Ay, mas malaki pala yung sa amin, yung kwan. Pero parang, excuse me, parehas din na 4.2. 4.2 kasi yung dati namin na nireport ko kay amo. Pero ang late niya, ang cute niya mga kapatid. Iba na talaga ang kwan ngayon. Iba na ang tawag nito. Tapos ito yung katawan niya. Ayan mga kapatid. Pati katawan niya maliit. Hindi katulad yung dating gamit namin na nasira na malaki. Maliit din pati katawan niya. Parang kasing liit nung parang kasing liit yung nag-report kay amo kasi ako maliit ako. Ay, Diyos, kapatawarin. Maliit siya o mga kapatid, pero ang cute niya. Yung nasira kasi is malaki. Malaki din yung kaldero nun. Pero parehas din na 4.2. Tatawanan ako ng mga kasamahan ko kasi sasabihin na naman nila yung kaldero natin ay maliit. Yung kaldero natin maliit kasi liit nung nag-report. Ayan mga kapatid. Ayan. Ito yung kutsara niya. At ito yung cup niya. Pero itong cup niya ay hindi masusunod yan. Hindi masusunod yung cup niya kasi meron kaming ganon. Ang cute niya mga kapatid, oh. Maliit siya kasi liit ko. Ang cute niya. Thank you kay amo kasi akala ko abutin na naman ng ilang days bago kami bilhan ng ganito kasi nga may office si amo
siguro holiday sa amin, holiday rin sa kanya, sa opisina niya. Kaya siguro yun na yung mga ginawa niya para next week, syempre busy na naman. Tapos ngayong week, awa ng Diyos, baka maayos na rin yung recontract ng aking kontrata kasi bukas ay lalakad kami nung driver namin. Ayan, thank you madam, thank you so much. At hindi na patagal yung kaldero namin. Ang nangyari kasi mga kapatid doon sa rice cooker namin na yung luma, kasi 2 years na ako dito, so ibig sabihin hindi lang 2 years yung nadatnan namin dito na rice cooker. Ang nangyari kasi doon last week pa ay nagluto yung isang kasama namin na Pinay doon sa dulong bahay. Sabi niyang ganun, bakit mami ayaw bumaba yung ito daw mga kapatid, ito hindi daw bumababa. Ngayon, ang ginawa niya, kasi siya ang pumunta dyan sa kusina nung time na yun, hinawakan na lang daw niya yung ganito hanggang natapos kumulo. Tapos, nung natapos ng kumulo, syempre, binatawan na niya para mainiin. Habang hinihintay niya na mainiin yung niluto niyang kanin, naglinis-linis na siya ng microwave. Ngayon, okay pa naman ng mga sumunod na araw yun, nagamit pa naman. Pero, nung kahapon, hindi na kami nagluto ng doon kasi nasira na nga. Nung isang araw, ako ang nagluto, sabi ko balikan ko. Nagbihis lang ako ng damit ko mga kapatid kasi nga, amoy kusina ka na. Ngayon, nagbihis lang ako mga kapatid ng damit ko. Yung tagal lang ba na yun na magpapalit ka ng damit? Sabi ko, balikan kita. Aba, nung dumating siya, nasa isang kwarto pa lang, bago dito sa may kusina, papunta dito sa kusina kasi kakain, may naamoy daw siya na amoy sunog. Sabi niya ganon. Tapos nung pagpasok niya sa kusina, pagbukas niya ganyan sa pintuan, grabe daw ng usok, kaya tumakbo dito sa may kwarto ko. Tinanong niya sa akin, Mami, bakit ano nangyari sa kusina? Bakit ganon? Nasunog na yung kwan natin. Sabi niya ganon. Kaya sabi ko, ala, sabi kong ganon. Sabi ko, babalikan ko siya, pero yun lang. Sa tagal lang ng pagbihis kong ganon ang nangyari. Kaya sabi ko, mas kwan pa siguro ang nangyari kung sakalan mismo, yung talagang apoy bumubuga. Ito yung kuryente ito Pero hindi ko naman narinig na nag-lock itong breaker namin dito. Kasi nandito sa kwarto ko yung breaker ng dito sa lahat sa baba ng kuryente sa baba. Hindi ko naman narinig na may nasira. Kaya ayun mga kapatid, kaya nagpapasalamat pa rin ako dahil walang nangyari na sunog ganun ba. Wag naman sana mangyari sa amin at wag naman sana mangyari na nandito ako. Kaya thank you pa rin kay God. Ayun, mabait pa rin si Amo kasi wala akong narinig na question bakit anong nangyari sa rice cooker. Basta nung ni-report ko, okay. Kaya kaya wala akong masabi kay Amo ko, wala akong masabi sa employer ko. Mabait sila. Pero sabi nga nila, wag natin abusuhin yung kabaitan ng isang taong mabait dahil pag naabuso ay delikado. Pero hindi naman siguro mangyari ng ganun. Kaya sabi ko, itong driver namin, sabi niya kasi, sabihin mo kay Amo, sabi niya ganun, ikaw magsabi kay Amo, sabi niya. Sabi ko, tignan ko kuya kasi syempre naalangan pa rin ako. Sabi ko ganun kay kuya. Pero kung hindi ko naman sasabihin mga kapatid, kasi ako lang naman mag-isa dito, wala naman akong uutusan na ibang tao na magsabi kay Amo ko. Kasi si Amo ko ang nagbibigay ng budget at nagbibili ng mga anong nasisira dito sa kusina, dito sa common kitchen, ganyan. Kaya sabi ko, wala naman ng ibang magsasabi, kundi ako. Alangan naman na si kuya ang magsasabi, sabi ko. Kaya kahapon, nung sabi niya, halika at magbaba ka ng grocery, sabi ko, nakalimutan kong sinabi yung kuwan problema. Nakalimutan kong sinabi yung lutuan namin, sabi ko. Pero nung kuwan, nakababa na ako ng grocery namin, grocery nila na inakyat ko dyan sa building, sinabi ko rin kay Amo, wala naman ako nakitang reaction niya na naging masungit siya or ano.
Basta tinanong lang niya sa akin ilang liter. Sabi ko, later madam, I will check. Kaya yun, nung tatapos na ako, chinek ko yung liter nung nasira at yun ang nireport ko kay amo kagabi. Kaya eto, hindi ko akalain na ngayong araw ay yung paglabas ni amo na yan ay bumili siya ng mga kung ano-ano. Mapa Downy, mapa sabon na nireport ko sa kanya kagabi ay andyan na lahat. Lahat na yata pati dun sa beach house. Binilhan niya ng mga stocks. Kaya thank you so much, madam, dahil hindi mo pinatagal yung lutuan namin. Thank you. Mabait pa rin si amo namin, mabait. Wala akong masabi. Bye-bye mga kapatid. Bye-bye. The next day. Good morning mga kapatid. Ngayong araw ay pupunta ako sa labas para kumuha ng health card para sa requirements ko ng aking renewal sa aking kontrata. Kaya mga kapatid, tara na at samahan nyo akong pupunta sa labas. Maglalakwatsa. Mga kapatid, punta tayo sa labas. Punta tayo ng hospital. Doon kasi ako kukuha ng health card. Doon ako mag-a-apply ng health card ko sa hospital. Kaya tara mga kapatid, samahan nyo ako. Tagal ni kuya. Parang tulog pa yata si kuya. Tulog pa yata si kuya. Niya. 6:45 na. Maaga kayong pumunta, sabi kasi ni amo at kuhan mga kapatid. Baka daw maraming tao sa ospital kasi kuhan ngayon Monday. Hinihintay natin si kuya mga kapatid. A few minutes later. Diyan na yata. Ibrahim, kuya, sleep. Naglilinis yung isang driver ng kwan. Arte naman tong ungas na maneho namin. Hintayin pa niya ng kasama niya. Katagal naman ng maneho namin. Parang babaeng nagbibihis mga kapatid. Diyos ko, patawarin.
Yan yung munting garden namin. Ayan mga kapatid. Itong hagdanan na to, naglinis sila kahapon ng tamar. Kaya pala ang dami-daming kwan sa labas kahapon nung kumuha ako ng order. Ang dami nilang pinagtanggalan na tawag nito. Yung ganun, yung dahon niya. Naglinis pala sila kahapon. Ayun pa lang kami alis mga kapatid. Diyos ko, hali na. Ahay, tolls. Doon ako sa kabila at andyan yung tolls niya. Kuya.
kapatid, uwi na kami. Hello mga kapatid, ngayon ay nandito na kami ngayon sa bahay at medyo tinanghali na ang dating kasi ang layo ng mga pinuntahan namin ni driver, mga kapatid. At ganun pa man, kahit medyo natagalan kami ngayon sa lakad namin, awa ng Diyos ay nakuha ko rin yung isa kong requirements sa pag-renew ko. Thanks God pa rin at maayos kaming nakauwi kahit medyo inabot kami ng buwan. Kasi dito sa unang pinuntahan ko kasi, mga kapatid, sa unang hospital dito sa may Misamir, ang sabi kasi nila dito sa malapit lang dito sa amin ay hindi daw doon nakakonect yung ID ni amo. Ngayon, ang sabi nila, pumunta daw kami doon sa may connection nung sa ID ni amo. Kaya, buti, pumasok si kuya doon sa loob kanina. Sabi ko, kuya, bakit sabi nila hindi ako pwede dito? Dito kayo nakakuha ng mga card nyo, sabi kong ganun kay kuya. Kaya sabi ni kuya, bakit? Sabi niya, isa lang naman ang employer natin, sabi ni kuya sa akin, mga kapatid. Kaya, ayun, tinulungan ako ni kuya na pumunta doon sa counter para kausapin yung isang naka-schedule doon na bantay, yung isang madam doon. Sabi nila, yun pa rin ang sinabi niya kay kuya, kaya napilitan kaming pumunta doon sa connection ng ID ni amo dito sa may Montasa. Kaya sabi ni kuya, baid, sabi gano'n ni kuya sa akin, masyadong malayo daw. Pero ganun pa man, pumunta pa rin kami ni kuya. Tapos pagdating na naman namin doon sa may Montasa hospital, mga kapatid, pinabalik na naman kami dito sa may kabila. Sabi na naman nila doon sa may Montasa, hindi ka pwede dito, doon kayo pumunta, sabi na naman niya nung security. Kaya sabi ganun, sir, saan ako pupunta ngayon? Sabi ko, doon ka sa Alto Mama, sabi ganun na naman sa akin ng security. Kaya umalis kami ni kuya doon sa Montasa, pumunta kami ng Alto Mama. Pagdating ko ng Alto Mama, nagtanong ako doon sa guard kung saan ako pwedeng kumuha ng health card. Sabi naman ng guard, doon ka sa may kabila, sabing ganun. Sabi ko, saan kabila, sir? Hindi ko alam kasi first time akong kukuha ng health card, sabi kong ganun. Kasi si kuya kanina umalis na at wala siyang pagparkingan. Parang naghanap siya ng space na pwede niyang iparking yung sasakyan. Tapos umalis na ako doon, nag-ikot ako doon sa area na yon, isang compound lang din, inikot ko yun. Habang hinahanap ko si kuya para tulungan ako ni kuya. Kasi wala akong alam wala pa akong experience sa mga ganyan. Kaya
Ganun pa man na hindi ko nahintay si kuya, talagang pumasok na lang ako doon sa building na yun, nagtanong-tanong na lang ako. Hanggang napunta ako mga kapatid doon sa Old Airport Center. Doon ako pumunta at doon ako nakakuha ng health card ko. Doon ako naka-apply ng health card ko. Kaya masyadong malayo. Dito sa area namin, papunta doon, masyadong malayo. Maabot siya ng kulang na 1 oras mga kapatid ang takbo ng sasakyan. Tapos pagdating ko na naman doon sa pilahan, sabi ko, ang haba naman ng pila, sabi ko ganun. Ganun pa man, nakipila pa rin ako. Nung nakita kong may number, kasi wala akong pwedeng pagtanungan mga kapatid. Ngayon tinanong ko yung isang Arab, sabi ko ganun, Madam, saan ka kumuha ng number? Sabi ko, tapos tinanong ko kung bago ba lang nakukuha, sabi niya, oo, sabi niya. Kaya, sabi niya, doon ka pumunta, dito ka dumaan sa way na to, sabi niya gano'n. Mabait pa rin yung isang Arab na pinagtanungan ko. Marami rin mga Pinay kasi, naka-line kasi yung mga kapatid, hindi ka naman pwedeng mag-over. Pero, nung nakita ko kasi na may mga number, nagtanong ako. Kaya umiksit ako doon sa linya ko. Pupunta ako sa kabilang way na naman, doon ako nakipila. Ang hirap makipila mga kapatid. Kaya ang daming oras na naubos namin ngayon. At yun, doon sa Old Airport Center ako nakakuha ng health card ko. Kaya sabi ni Kuya, pagka ganun na may mga problema, dito ka pupunta, sabi niya ganun. Grabe, masyadong malayo naman Kuya. Sabi ko baka pwede naman sa malapit. Sabi ko ganun sa driver namin. Sabi niya hindi daw pwede kasi doon ako nakakuha ng health card ko. Yun na naman ang sabi ni Kuya sa akin. Kaya ang hirap mga kapatid. Hindi sana ako kukuha pero kailangan ko na naman pagka nag-vaccine ako. Ito kasi kinailangan ko nito kasi kailangan kong i-renew yung kontrata ko. Kaya ito yung ito yung ilang oras na nawala kami dito sa bahay. Ayan mga kapatid. Kaya yung mga katulad kong OFW na nandito sa Qatar na hindi pa nakakuha ng health card or kayo ba'y magre-recontract kayo sa mga amo nyo. Ito mga kapatid ay kailangan natin na isang requirements. At yung mga iba kasi nakabaksin na sila pero wala silang mga card na ganito mga kapatid. Ito yung mga card na hinahanap nila. Ngayon, ang iba kasi ibinibigay lang yung ID number. Kaya yung mga iba nakapabaksin pero wala silang hawak na mga ganito. Ito kailangan mong ipakita sa embahada natin. Kaya kayo mga kapatid na magre-recontract sa mga dati nyong amo, kailangan nyo ito ngayon. Kaya ito mga kapatid, ngayon ay medyo magbibihis muna ako at sisilip ako sa kusina at nagugutom kami mga kapatid na nagutuman kami ni Kuya na galing doon naglakad ng health card ko, nagutom kaming parehas. May hawak naman siyang pera, sabi niya nagutom daw, wala daw siyang ininom na kape bago kami umalis. Parehas lang naman kami. Ako din hindi rin ako nagti, hindi rin ako nagkape. Wala din laman ng tiyan kung lumakad. Kaya sabi ko may hawak naman siyang perang pang grocery. Sabi ko di kumuha na muna sana. Sabi ko gano'n. Siguro walang pagbilhan doon sa Old Airport kanina na habang naghahantay sa akin. Kasi ang tagal ko doon mga kapatid. Ang tagal ko doon almost 1 hour siguro na andun ako sa loob ng building. Hanggang nakalabas ako. Ngayon, pupunta ako sa kusina mga kapatid para silipin kung anong niluto nung tagaluto namin. Baka sakaling nagluto ng pagkain namin ng mga kadama. At kakain muna ako bago ako
umakyat na mag-report kay amo kasi kanina tumawag si amo kay kuya kung nasaan na kami. Kaya si kuya na ang nagpaliwanag. Kaya ngayon pa lang ako mag-uumpisa ng trabaho ko, mga kapatid. Yung trabaho ko, yung oras na nawala ako, ngayon pa lang ako mag-uumpisa, mga kapatid, na magtrabaho. Kaya samahan nyo ako, samahan nyo akong pupunta ng kusina, samahan nyo ako pupunta ng building para magtrabaho, mga kapatid. Kita-kita kits ulit, mga kapatid. Punta ako sa labas, mga kapatid, kunin ko yung order ng mga bata. Kainit naman. Wala pa naman sasakyan dyan, oh. Ang init sa amin, mga kapatid. Hintayin ko lang yung order. Tagal naman. Ang init kasi magtambay doon sa labas, mga kapatid. Ayan na siya, may huminto ng motor. Yan, ayan, talabat. Habang kumakain yung dalawa kong alaga, mga kapatid, ay ilinis ko na dito. Para tamang-tama mamaya pag natapos na sila. Akyatin ko ulit yung pinagkainan nila. May nakita kasi akong ipis dito kanina. May nakita kasi akong ipis dito kaninang lumipad, nag-spray naman nakita ako ng Bicol. Kaso hindi ko alam, mga kapatid, kung namatay na nga ba siya. Hahanapin ko talaga yan kasi pag makita ng mga bata yan, maghihiyaw-hiyawan sila. Kaya talagang hahanapin ko siya. Naglinis-linis ako dito kanina kasi may lumipad kasi. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung ipis na yan. Andito sa loob ng building. Takot yung mga alaga namin ng ganyan, mga kapatid. Kaya kailangan hanapin mo talaga. Hindi pwedeng hindi mo hanapin, mga kapatid, kasi buburi-burin ka nila. Kaya, ayan. Mapipilitan talaga si Inday nyo, mga kapatid, na hanapin. Wala naman siya dyan. Wala naman, mga kapatid. Pero hindi pwedeng hindi ko hanapin yan. Kasi pag nakita ng mga bata yun, magtatakbuhan, maghihiyaw-hiyawan sila, mga kapatid. Wala naman dito. Itong karpet pinampag ko naman na yan, kaya posible. Hindi ko na alam kung saan na sumiksik yan, nabutas.
Ito yung in-order ng mga bata. Tapos na silang kumain mga kapatid. Kinuha ko na at umpisaan na nila yung lessons nila at mamayang 11 ay meron silang tutor. Ngayon mga kapatid ay lalabas naman ako sa kusina, papuntang kusina at i-prepare ko yung thermos ng teacher. Kasi mamaya ay parating na siya. Yan mga kapatid, prepare tayo ng pan ng teacher. Prepare tayo mga kapatid ng kwan. Ito yung thermos ng teacher namin, ang cute. Oh. Ayan mga kapatid. Yan ang sarili niyang thermos ng mga teacher. Mga tutor ng mga alaga namin. Alaga ko. Wala. Binabalot ko ng plastic itong tray ng teacher kasi minsan ay pumapasok na kung ano-ano. Subuh kuya. Ha? Kuya gua. Sugar. Binati yan eh. La, Ina? la. Ito yung namas mabahan ng hoti. Dahil ba talaga daan? Sidar adi karban? Hada min awam. Min gadam. Hada awal, hada awal. Ada awan Eh. when duri-duri. Padre. Hada kali ini yung. Ada syuk kita sinsin kita ada nak syuk. Hindi na sinabi. Ada bastu? Ada kuya istri bastu eh. Bisa. Madri ada hina. Boy. Balik atin balik. Ada. Hina. Muhammad Ibrahim. Malas. Kapit ala. Ada haginting, ada tahu ya? Ha? Haginting. Natatawa kami ng kasama ko. Mga kapatid kasi bumili si driver ng 2 pirasong malunggay. Tapos, itong binili niyang cucumber ay kalilinggetong. Diyos ko, mas malaki pa yung
Grabe naman itong binili ni Kuya. Nakakatawa sa totoo. Ayan mga kapatid, oh. Oh, nakita nyo? Yenny, hadi ka cucumber? What is one? Hada hagin dito ba ha? Kukumbaga sa gear mungkin. Cucumber. Oh, Diyos ko. Hada hagin di? La! Kukupuya hagin di hada. Hindi sa westuro hadi. Mafi, ala. La! Please, Kuya. Mafi, hindi surak-surasa. Talaga si Kuya. Oh, this one. Oh, ayan mga kapatid na malingkit. Kasi ilang days na yung kwan namin pang market mga kapatid ngayon lang dumating. Kasi nga naging busy si Kuya, naging busy rin kami kahapon. Kaya ayan. Oh, tapos bumili rin siya ng ganyan, oh. Ayan mga kapatid. Ayan. Wow, ang daming repolyo. Ayan mga kapatid, ayusin ko na lang ito mamaya. Wala kaming ulam. Ang daming gulay pero paano ako makakapagluto mga kapatid kung kuhan. Ito yung pusa. Marami kaming gulay ngayon mga kapatid. Pero di ako pwedeng magluto kasi nga andyan yung mga bata. Online classes nila. Tsaka may tutor sila mamaya mga kapatid. Ito siguro ang pwede kong iluto mamaya ito. Ayan mga kapatid. Pero saglitan lang naman yan. Pero itong, Diyos ko, ano ba itong nangyari dito sa mga gulay na ano. Hanap ko ng hanap ng talong na mahabang ganyan. Andyan naman pala may natira. Okay, magandang pagsamasamahin mga kapatid. Pang madalihan na lang na ulam namin mamaya. Yun ang hinahanap ko. Tumawag si panganay, meron daw talabat sa labas mga kapatid. Kukunin ko siya. Ang init pa man din. Kukunin ko yung talabat ng mga bata. Hindi ko alam kung sa mga bata, mga kapatid o kay Baba kasi andyan si Baba. Salukuyin ng tutor nila ngayon. Hindi naman tinapon ni Kuya tong basura. Oh, iniwan naman dyan. Mahilig ng order itong mga alaga ko eh. Ayan kapatid. Merienda siguro ng mga bata ito. Ayan oh. Kuwan yan yung assorted na fry. Assorted na fry yan mga kapatid na tinapay yan. Kalas yan eh. Kalas? Baden. Tapos na yung nagluto. Ay, naku. Ayan. Ito.
Kain ng dalawang chikiting. Ayan mga kapatid, habang hinahantay ko yung matapos yung mag-ama na kumakain ng inakyat kong order, ituloy ko itong pinatansya ko mga kapatid. Kasi iniwan ko kanina merong teacher. Kaya pagbaba ko, second floor, ituloy ko na naman yung ginagawa ko doon. Tiis-tiis lang mga kapatid habang hinihintay yung aking kasama. Kung mapunta ka ng third floor, ituloy mo yung ginagawa mo doon. Pag napunta ka ng first floor, ituloy mo yung hindi mo natapos doon. Ganun lang yun mga kapatid. May raraos din natin. Ang hirap kasi mga kapatid yung akyat baba ka ba? Akyat baba ka ba na punta ka ng first floor? Pag natapos sila, akyat ka ulit ng third floor. Kaya nandito ako sa kwarto ng plantsahan. Ituloy ko na lang itong ginagawa ko. Kasi hindi ko pa natapos itong plantsahin ko mga kapatid. Mamaya, pag tumawag yung panganay at may iuutos na naman sa baba, ituloy na naman natin yung tira natin na trabaho sa baba. Ganun lang yun mga kapatid. Ganun lang ang buhay ng OFW. May raraos din ang trabaho sa buong maghapon. Natapos ko ito, matapos silang kumain, baba ako, kunin ko na naman yung pagkain ng pananghali. Ganito lang ang buhay namin dito mga kapatid, ng mga kasambahay. Kasi parang tapos na sila. Ligpitin ko muna yung pinagkainan nila doon sa lamesa. Luto tayo mga kapatid. Magluto tayo ng gulay. Ito yung kusa. Sari-saring gulay. Kalabasa, sitaw at malunggay. At ito naman yung patola. Igigisa lang natin yan mga kapatid ng sibuyas, bawang.
sanang samahan ng kuwan ito mga kapatid, tilapia o kay gayo galunggong, kaso hindi dumating yung order namin. Ito na yung kalabasan niya, tsaka mabunggay mga kapatid. Ayan. Lagay tayo ng bagong sinahan natin ng tubig para pangluto. Sabay-sabay na natin ilagay ito mamaya mga kapatid, itong kuwan. Patola at saka sitaw niya. Ilagay ako ng isang Maggi. Ilagay na natin yung iba mga kapatid. Ilagay na natin yung pusa niya. Yung sitaw niya. Yung patola. Lutong bahay mga kapatid. Ito yung pagkain namin ngayon. At anong oras na hindi naman nagluto yung tagaluto namin ng pagkain ng mga kadama. Kaya napipilitan talaga ang isa sa amin na kumilos mga kapatid. Kasi kung hindi kami kikilos at hindi nagluto ng pangkadama yung tagaluto ng amo, wala kami makain.
Iwanan na natin siya mga kapatid. Balikan na lang natin. Habang hinihintay natin yung mga kapatid, gulay. Tara, samahan niyo ako kain ng cupcake. Kain tayo ng cupcake mga kapatid. Sabayan ko ng kape kasi mahilig ako sa kape. Ganito ang buhay ko dito. Ang lambot niya mga kapatid, oh. Pangkape talaga. Panghali na kasi dito sa amin, hindi nagluto yung pan namin. Nagluluto sa amo. Meron siyang kiring-kiring. Pero pagkakuan mga kapatid, nagluluto yan. Habang nagluluto ng pagkain ng amo, nagluluto rin ng pagkain namin ng mga kadama. Itong pang-lunch namin na to, wala na. Mamaya na ako kakain. 5 o'clock siguro. Isa ng oras na dito sa amin mga kapatid. 2:45 na. Busog. Busog si Inday, mga kapatid. Ayan mga kapatid. Finish na yung ulam namin. Ayan, gulay na pampakulay ng buhay. Umusok-usok pa mga kapatid, kaya tara na, kumain na tayo. Sarap sana kung may tilapia talaga yan kapatid o kaya yung galunggong. Kaso hindi dumating yung order namin kahit mahal ang tilapia galunggong dito share-share kami. Para masarap naman sana yung ulam namin na gulay. Parang feeling namin nasa Pilipinas kami, kaso mga kapatid talagang hindi dumating. Kaya yan. Ang sahog niyang isda ay yung bagong. Yung bagong ang sahog niya. Ayan mga kapatid. Mga kapatid, tumawag si amo. Kukunin ko daw yung dokumento ko dun sa labas. At andun yung naglakad ng online. Pinalakad ni amo kasi yung renewal ng recontract ko at saka yung kuan ko, OWA ko. Asan kaya dyan? Wala naman sasakyan. Wala naman sasakyan dyan, oh.
Sabi nandyan na. Ay, eto pala. Thank you, kabayan. Andun pala sa andun pala siya sa gilid-gilid, mga kapatid, yung sasakyan. Ito na, mga kapatid, yung dokumento ko. Natapos na rin. Kaya thank you so much kay Amo, kasi sa mga bagay na yan na mga sinasabi ko sa kanya ay hindi niya pinapatagal, mga kapatid. Kasi syempre bilang isang kasambahay nila, kailangan din natin ito, hindi ba, mga kapatid? Kaya maraming salamat kay Amo. At kahit busy sila sa trabaho nila, ay nagagawan pa rin nila na isingit yung mga sinasabi ko sa kanila na importante din para sa atin, mga kasambahay nila. Kaya thank you, Amo. Saka naitaon pa kasi, mga kapatid, na paalis si Among lalaki, kaya siguro minadali kasi si lalaki kasi ang employer ko. Eh syempre yung mga requirements kong iba ay mga IDs din ni Amo. Eh syempre si Amo papunta ng ibang country para doon sa trabaho niya, sa seminar niya, ganun. Kaya siguro minadali sa paglakad. Ganun pa man, hindi ako magsasawang magpasalamat at mag-thank you kay Amo sa mga time niya sa akin. Kahit busy siya sa trabaho. Kaya thank you so much talaga, Amo. Wala akong masabi sa inyo. Mga amo. At ang amo namin, amo ko lang. Kasi ako lang naman ang isang kadaman dito sa bahay niya. Hindi pa naman dumating yung kasama ko. Kaya maraming salamat, Amo. Wala akong masabi. Ayun, sinampay ko yan. Kasi hindi ko denier. Pinagbihisan ko kanina, nagluto ako kasi kung gagamitin ko itong damit ko sa pagluluto, nako, Diyos ko, lahat, pati kek mangangamoy. Mangangamoy, mga kapatid. Grabe ng init dito sa amin ngayon. Kaya ayan, ipasok ko muna ito kasi sabi ni Amo, mamaya ako na i-check yan, sabi niya. At ayun nga, nasa opisina pa lang siya. Kaya ipasok ko muna dito sa aking kwarto. Ayan, mga kapatid. Andito tayo ngayon. Magkulong muna tayo dito sa kwarto. Ang irit, kapatid. Grabe, yan lang, paglabas kong ganyan, tumatagaktak na yung pawis sa likod ko. Sobrang init, mga kapatid, sa amin. Kahit pahapon na, sige, mainit pa rin ang kuwan talaga sa amin. Ito, yung resibo ng kuwan ko, ito, resibo ng OWA membership fee, 2 years ang binayaran ni Amo. Tapos yung kontratang bago, another 2 years, mga kapatid.
Kasi hindi ko naman pwedeng gamitin yung luma. Kaya, ito yung kontrata ko ngayon, 2021, 22 to 23. 2 years again. Tapos, ito yung binigay nilang official receipt. Ayan. Original official receipt from OFW. Ayan mga kapatid. Ayan ang nagpapatunay. Ayan mga kapatid ang nagpapatunay na naka-recontract kasi mayroon na siyang stencil from embahada natin dito sa Qatar. Ayan mga kapatid. Wala akong masabi sa amo ko mga kapatid kasi hindi ko man lang narinig sa kanya na syempre natapos na yung kontrata ko, yung mga dokumento ko. Hindi ko man lang narinig sa kanya na oh Bridget, meron kang charge na ganito, pero abunuhan ko muna sa sweldo mo ganito. Never kong narinig sa kanya na sabihin niyang ganun sa akin. Kaya thanks God kasi mabait pa rin si amo. Hindi ko narinig sa kanya na mag-prepare ako ng pera para ibigay ko dyan sa i-receive kong dokumento mga kapatid. Kasi ako mismo ang mag-receive dyan. Kaya sabi ko doon sa Pinoy, kasi lalaki yung pumunta dito nagpeperma ng mga kontrata ko. Saka kinuha yung passport ko. Tinanong ko sa kanya kasi kung magkano ang bayad ng UWA membership fee mga kapatid, pero wag na natin ibulgar. Sa atin na lang 'yon. Talagang ganun ang buhay. Syempre, kung kailangan mong kumita, talagang ganun sakripisyo. Kaya hindi ko narinig kay amo mga kapatid na singilin man ako or ano, kahit singkong duling ni hindi ako siningil. Kaya alam ko naman kasi ang laking pera mga kapatid yung pinambayad niya sa UWA membership fee ko, libo talaga as in. Huwag ko nang ibulgar mga kapatid kasi bawal yun. Tapos dito sa kontrata ko, hindi ko alam kung magkano ang binigay ni amo dun sa naglakad. Kasi pina-online niya talaga lahat yan para mabilis. At wala naman akong time na pumunta dun sa embahada natin dahil ako'y nag-iisa lang dito. Wala pa akong kasama. Saka lang ako nakalabas nga kaninang umaga nung kumuha ko ng mga requirements ko ng PhilHealth card, mga kapatid. Kaya thank you at natapos na rin lahat ng mga papel ko. Wala na akong ibang iisipin na problema dito. Kung magkaroon man ng problema, wag naman sana mangyari, Lord. Wala nang hahanapin pa kasi andito na lahat. Lahat ng mga IDs ko naka-renew naman na. Nauna yung ID ko na naka-renew yung ikama ko. Then, ito. Wala kasi akong time mga kapatid na pumunta sa embahada. Pwede na rin ng face-to-face dito sa amin. Kaso, talagang as in, wala akong kasama eh. Kaya napilitan talaga si amo. Wala akong masabi kay madam, kay sir, sa mga bata. Wala akong masabi sa kanila. Sila ang may nasasabi sa akin. Sila ang may nasasabi sa akin. Yan ang totoo mga kapatid. Kahit hindi nila sabihin sa akin, nararamdaman ko.
Kaya nga sabi ko, pag nagkakamali ako, sorry na lang, sabi ko. Kausap ko na lang si God. Sorry na lang God kung ano man yung pagkakamali ko. Ganun na lang ako kasi, pero pagka as in, harap-harapan naman na nagkaroon ng problema, agad naman akong humihingi ng sorry at never nila akong sinigawan dahil sa totoo lang mga kapatid, hindi ko alam kung talaga bang na plancha, kinain ng plancha o kinain ng init ng plancha yung damit ni Amo na Zara, ang mahal-mahal, 280 riyal ay Qatar. Imagine niyo yun mga kapatid. Pero ang inuna kong plinansya nung time na yun mga kapatid, yung belt niya, ang una kong plinansya. Sabi ko hindi naman sabi ko. Hindi naman nag-run, sabi kong ganun. Pero dun sa katawan ng damit na, dito sa may ganito niya mga kapatid ba, dito, kasi pag ganyan ang kwan niya yung lining niya, parang sinundan ba ng run niya. Sabi kong ganun nung nakita ko, bakit ganun? Sabi ko, tapos ginanyan ko ba mga kapatid? Talagang nag-run siya. Tapos tinanong ni Amo sa akin, kasi siya mismong nagsabi sa akin mga kapatid na iplantya ko Hindi ko naman iplaplantya yun pagbago I-steam ko talaga. Sabi niya kasi, iron. Pag sinabi niyang iron, i-iron ko. Syempre, sinusundan ko naman dun sa cotton, kasi cotton lang naman yun. Ala, kapatid, akala ko ba'y masasampal ako noon? Hindi naman, Diyos ko. Akala ko ba'y masasampal na ako noon mga kapatid, kasi bagong-bago yun na dumating hinangir niya doon sa may hagdanan, tapos sabi niya, ito steam, ito ay iron, sabi niya ganun. Di syempre sinusunod ko lang naman siya. Alam niyo ba mga kapatid, yung time na yun, bit ko yung plancha na mainit, kasama na lahat-lahat, ninenervyos na ako, sabi kong ganun. Tapos andyan pa si Bossing noon, kararating ni Bossing galing opisina. Diyos ko, sabi kong gano'n, paano kayo gagawin ko, sabi kong gano'n mga kapatid. Tapos sabi ko, nangangatog-ngatog na yung tuhod ko nung madam, sabi kong gano'n, dahil talagang, hindi ako mapakali, baka kapatid kong gagawa pa ako ng minute na kwan, idiretso ko nang sabihin, sabi kong gano'n. Awa ng Diyos mga kapatid, wala akong narinig, pero syempre sa loob nila, medyo kwan siguro dahil syempre hindi pa niya nagamit, kabago-bago pa lang. Pero kung accident naman yun mga kapatid, hindi naman siguro kasi ang pagkakaalam ko lang yun, sa totoo lang, sa factory yun mga kapatid. Kasi lahat ng mga part ng damit ay hindi naman nagganon, doon lang. Kaya siguro sa factory yun. Ayun. Kaya lahat ng mga bagay na nagkakaroon kami ng mga problema dyan mga kapatid sa bahay, kahit nung andyan pa yung kasama ko, andito pa yung kasama ko, wala kaming narinig sa kanila na sigaw, kung ano-anong salita, wala. Hindi, Diyos ko, patawarin ako ng Panginoon, hindi katulad ng Saudi mga kapatid. Doon sa pinanggalingan ko, minsan may time na siguro mainit ang ulo ng amo ko doon, bubulyawan ka talaga. Hindi mo maiwasan yun dahil kadama ka Pero thank you pa rin kay God dito sa napuntahan kong employer ko dito sa Qatar. Kaya ayun mga kapatid, mapahaba na ng daldal ni Inday nyo. Kaya thank you so much kay Amo. Thank you so much. At hindi ko alam talagang ang haba ng pasasalamat ko talaga nung sinabi niyang kunin mo yung kontrata mo doon sa labas, yung dokumento mo sa labas kasi andyan yung Pilipini, sabi niya gano'n. Tumawag kasi at nasa office nga mga kapatid, kaya yun. Kaya mamaya pa kami magkikita ni Amo. Kaya, ayan mga kapatid. Mamaya ko pa i-report ito mga kapatid kasi nga wala pa si Amo. At thank you. Talagang hindi mapuputol yung pag-thank you ko sa kanila, mga kapatid. Kahit ulit-ulitin ko ng milyon-milyon na mag-thank you sa kanila, hindi mauubos yan.
A few minutes later. Ayan mga kapatid, galing na ako dito kay Amo. Nireport ko yung document na na-receive ko kanina. At thank you, walang naging problema. Ngayon hawak ko na yung papel ko. At thank you Lord. At nandyan ka palagi. Thank you sa inyong lahat mga kapatid. Sana huwag kayong magsawang manood sa mga videos ko at huwag kalimutan i-like. Ganun din na pindutin ang all. Yung mga kapatid dyan na hindi pa nakasubscribe sa akin, mga friends, hindi pa nakasubscribe sa akin, subscribe naman po. Pakipindot na rin po yung bell button para sa upload ko ng next video ko ay updated kayo mga kapatid. Thank you so much sa inyong lahat. Happy good day. God bless po ang bawat isa sa atin. Ingat-ingat po. Bye-bye po.